corn and tofu soup. Corn and tofu. Corn and tofu. Yeah. Ito na yung Fried salted rice. fish fried rice. Sweet and sour Looks rib. pretty. Yep, with pineapple. Okay. Thank you, Thank Sam. you. Naintindihan ka niya? I think malayong tsuhin ko siya. So yan, dito tayo. Vegan. After you. Ako naman dito sa Crave and Company, and of course kasama ko si Rosary. And welcome sa Buddha's Vegan. And alam nyo, sa isang dekada na ako mahigit siguro na vegan, and isa to sa mga parang Favorite plan mo? A ko. Diba? Meron ako mga napupuntahan na meron silang certain menu na vegan or options. Meron naman na 100% puro vegan. Pero ang nahirapan ako maghanap ay yung parang family friendly at yung affordable na lahat ng items nila ay vegan. Lately, ang lagi ko kinakain, quinoa or actually yam. Namimiss ko talaga dati nung hindi pa ako vegan. Yung yang chow fried rice and salted fish fried rice. Yun yung o-orderin natin dito. Okay. And wala siya sa menu. Paano mo nalaman meron? Pero salted fish, ano yung ginagamit? Yun ang titingnan natin mamaya. Favorite ko yung sa Chinese. More than yang chow, favorite namin salted fish fried rice. And ano usually yung pinapares mo doon? Sweet and sour pork. Nabasa mo ba utak ko? Nag-vegan ka nga ba? Oo. Si Philbert, tsaka si Andy ang nag-influence sa akin mag-vegan for 3 months. Na-enjoy ko yun eh. Pero ito ba, itong vegan restaurant na to, pag sinabing vegan restaurant, everything is vegan here. Lahat ay vegan. Ang challenge ko sa mga Chinese restaurant, maraming mga Chinese na vegetarian. Siyempre, difference between vegetarian tsaka vegan. Oo. And kaya ito ang nasa top tier na list ko. So, favorite? Kasi vegan siya. So, maski anong nasa menu, hindi ko na kailangan basahin yung fine print. Oh, ito may asterisk. Contains, ganito. Basta lahat to ay vegan. So, yung alam mong lugar na pwedeng baka nagke-crave ka, mas filling or baka more gusto mo mga pinrito. Baka gusto mo ay yung parang soup base o baka may noodles. Nandito na lahat. And considering sa mga panahon ngayon is affordable siya. So maski hindi plant-based yung kasama mo, alam mo na magiging enjoyable na experience. Hindi lang ako lang ang nag-enjoy kasi hindi nila gusto yung timpla doon sa kung ano mang in-order nila. Ito kasi parang lasang, halimbawa, itong salted fish, lasang salted fish fried rice talaga. Ikaw ang magsasabi mamaya. Okay. Sige. Yeah, also order na tayo. I think, gusto natin yung wala sa menu. So, special to. Na yung mga OG lang ang nakakaalam. So, OG siya. Salted fish. And then yung sweet and sour, para meron din tayo ng tamis. At yung texture, yun ang namimiss ko, di ba? So, hindi ko alam paano nila ginagawa dito. Pero And lasang ganun talaga. ikaw rin ang magsasabi. Okay, sige. And soup. Lalo na unang kain ko to, gusto ko heavy. Sige. Game. So, yun. Yun. Thank you. You're welcome. And What this is this? Yep, corn and tofu soup. corn and tofu. Corn and tofu. Yeah. So, Favorite mo to? depende. Minsan, mahilig din ako sa may anghang. Yung hot and sour. Okay. Pero ngayon, kanin, tapos may pampainit. And this is, ito na yung Fried rice? salted fish fried rice. Diba? Help Gutom na yourself. ako At eh. ito, parating na rin pala ang pinaka natin ngayon. So that's sweet and sour Looks rib. pretty. Yep, with pineapple. Thank you, Sam. Thank you. Try ko to. Yun, ang init. So, mas nalalasahan ko yung mushroom niya. Siguro sa may mga ibang Yung tao. sa ano? Not necessarily a big fan of mushroom. Ako, I love mushrooms. Salted fish fried rice. Bilang plant-based, na-miss ko talaga yung mga bagoong, mga ganyan. Yan, tikman mo, anong honest na
Oh my God. Uy. Lasang ano nga. Salted fish fried rice ang favorite ko eh. This tastes so similar. At saka yung parang may pagka smoky. Alam mo yung pag ano mo, parang na... Medyo, alam mo yung nasunog na sa wok or something. At ang isang gusto ko rin ginagawa, again, kanin pa lang to, wala pa tayo sa ulam. Pakiabot yung chili. Okay. Yun ang gusto ko dyan na nagkakaroon ng bagong dimension. Sobrang ba yan? Hindi Sobrang ko alam. anghang. Try mo nga. So, tatry natin. Diba? Malasa na siya. So, talagang maski wala kang ulam. Kasi masarap sa salted fish fried rice, ulam na to. It's like having tuyo and fried rice. And ngayon, i-try mo to. Kasi baka mabusog ka na agad. Ito yung alternative na, again, mock meat. So, soya-based. Paminsan-minsan, magke-crave ka, yan yung texture. Hopefully. Sweet and sour yung alat. Contrast natin sa tamis, may pineapple pa. So, kompleto siya. The typical ingredients of sweet and sour pork. Yung may peppers. May aroma siya. Meron. Diba? May parang, I don't know if it's anise or something. Pero yung texture niya, like pork. Pork na Yung walang taba. Kasi may isang ganun din doon. Parang lean pork. Yung texture niya ganun. Kasi di maminsan yung pork, parang just that chewy part. Tama. The texture's the same, pero masarap naman. But it tastes like sweet and sour. Sweet and sour something. So how do you access vegan? Would you say parang mas madali na ngayon than when you started 10 years ago? Mas madali na ngayon kasi mas marami ng mga branches na nagpop up, no? Pero hindi siya healthy. Yung mga healthier options, mahirap. So, for example, may mga cafe na ngayon na plant-based o maraming plant-based, pero yun yung mga comfort food, mga burger, mga ganyan, na ino-offer sila. Or mahal. And kung lagi kang lumalabas kasama pamilya mo, ang gusto mo yung shareable din eh. Why would you want na mag-vegan? Kasi ibig sabihin, meron kang kasi ang dami mo sinasacrifice na food. Halimbawa, mag-attend ka ng party, lalo Filipino party, dami doon, mostly pork ang ulam, di ba? What makes it like worth continuing or pursuing being vegan? Gusto ko lang maging careful. Kasi sa akin, yung personal na naging journey ko, 100%, I think sinave na ito ang buhay ko. Pero, Talaga? So, kasi, dramatic baka that way. 20 pounds na wala sa akin, walang push-up ha. Tapos, overall, alam ko lang na ang daming nawala. Kumbaga, mas naging healthy ako. Unfortunately, may mga nutrients na mahirap makuha ng mga vegan. So, yung awareness na yon ang importante. And siguro, nung umpisa, kaya mas na-feel ko talaga yung benefit, sabihin na natin na mas healthy pa yung mga lagi ko nakakain. Pero after a few years, para magsasawa ka. Diba? Then, yan yung, okay lang. Once a week, A&W, plant-based. Hanggang sa hindi na yon, puro na process, yung sodium. So yung awareness na yon na, you know what, okay to, pero tulad ng kahit ano kailangan, balance rin. So ayan, thank you Buddha's Vegan Restaurant at Sam. Lagi mo kaming ina-accommodate dito. And salamat din, kasi Thank you din. Nilibre mo ka ako. dito. Finally. Hindi pa tayo bayad Baka ma-jokes ka din. Ayun. And kayo, kung gusto niyo check out ang Buddha's Vegan, kasi may Bathurst and Dundas sila. Ang garantisado, lahat ng klase ng mga favorite nyo sa mga Chinese restaurant, meron silang version nila dito. Okay to. Kasi intimate restaurant, hole-in-the-wall type, no? And yun, again, maraming salamat and until next episode.